Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Ngayong araw na ito ay susuriin natin ang isang tradisyong Pilipino na kasing tanda na halos ng ating kasaysayan, ang sabong. Para sa iba, ito ay sports. Para sa marami, ito ay kultura at libangan. Pero nitong mga nakaraang taon, isang madilim na kabanata ang dumikit sa imahe ng sabong. Ang misteryo ng mga nawawalang sabongero. Chismis o totoo na ang isang libangan ay nagdulot ng malalim na hiwaga at takot. Halika, pag-usapan natin. Ang sabong o cockfighting ay hindi bagong usapin sa Pilipinas. Sa katunayan, ang ugat nito ay kasing lalim ng ating kasaysayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, bahagi na ito ng ating mga pre-colonial na kaugalian. Sinasabing nakita mismo ni Ferdinand Magellan ang sabong sa Palawan noong 1521 at naitala pa ni Antonio Pigafetta ito sa kanyang mga journals. Sa ilalim ng mga Kastila, mas naging formal ang sabong, naging libangan ito ng masa at pati na rin ng mga mayayaman. Kinokolektan pa ito ng buwis ng gobyerno. Mula noon, naging malaking bahagi na ito ng ating kultura sa mga fiesta, pagtitipon at maging sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Pero bakit nga ba gano'n na lang ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa sabong? Para sa marami, hindi lang ito sugal. Ito ay tradisyon, isang sining ng pagpapalahi ng manok at pagpapakita ng husay sa pagpili at pag-aalaga. May sariling mundo ang sabong, mula sa mga breeder na buong puso ang pag-aalaga sa kanilang mga manok, sa mga matatapang na sabongero na handang sumugal, hanggang sa mga Kristong mabilis magbilang at kumuha ng pusta kahit walang papel o resibo. Para sa kanila, sapat na ang sigaw at kumpiyansa. May unwritten rule ang mga sabongero. Ito ay ang gentleman's game. Tiwalaan lang, kaya sa sabungan, senyas-senyas lang ang usapan tapos binabato na ang pera. Kapag nandaya ka, buong sabungan ang kalaban mo. Sabi nga nila, dalawa na nga lang ang pagpupustahan, dadayain mo pa. Kaya sa sabungan, ang mandaraya, big no-no. Ngunit dumating ang panahon ng digital age at kasama nito ang isabong. Mula sa physical na sabungan, lumipat ang labanan sa mga online platform. Sa isang click lang, pwede ka nang makipagsabayan tumaya at manood ng sabong kahit nasan ka pa sa mundo. Naging napakapopular ng isabong, lalo na noong panahon ng pandemya. Mas madali, mas accessible, at mas mabilis ang labanan. Pero sa paglago ng digital platform, tila may kasabay na dumarating na kakaibang anino. June 2022, nagsimula sa paisa-isang balita na may nawawalang lalaki hanggang sa dumami na. May mga lalaking mahilig sa sabong, karamihan ay konektado sa isabong na isa-isang naglaho. Walang bakas, walang paliwanag. Sila ang mga nawawalang sabongero. Mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, umabot na sa 34 ang bilang ng mga nawawala. Mabilis ang naging usap-usapan. May kinalaman kaya ito sa malalaking utang sa sugal? Sa mga gang fixing o dayaan? O may iba pa bang madilim na puwersa sa likod ng mga paglahong ito? Ang mga pamilya naghahanap ng kasagutan, ng mustisya. Ang gobyerno naglunsad ng investigasyon.
Dahil sa mga insidenteng ito, pansamantalang ipinatigil ang operasyon ng isabong. Ang latest ayon sa whistleblower na si alias Totoy, may kinalaman daw ang isang sikat na female celebrity sa pagkawala ng mga sabungero. Nagkaroon ng malaking debate. Kultura ba o sugal lang ang sabong? Gaano nga ba kalalim ang naging epekto ng technology sa isang lumang tradisyon? Ang kwento ng sabong mula sa tradisyon hanggang sa paglaho ng mga sabungero ay nagpapakita ng magkaibang mukha ng isang kultura. Isa itong paalaala na kahit ang mga libangan ay maaaring magtago ng madiming na lihim. Kaya ang hatol sa kasaysayan ng sabong at ang misteryo ng mga nawawalang sabungero, totoo, bahagi ito ng ating kasaysayan at kultura. Totoo na ang pagpasok ng isabong ang nagpahirap sa isang libangan at nagbukas ng pinto sa isang madilim na kabanata na ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Kuya Joe. Maraming salamat sa suggestion. At kay Randy Senyudosa, maraming salamat sa pag-comment at pagpanood. Welcome sa Kwentong Barbero. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.